Hi guys, so welcome back po sa Tarot Page Philippines. So kasama ko po si Mikay Noodles, sinalamig po siya. Dito po kami sa may Trinidad Benguet. So pag-usapan natin ano ba yung mga strengths and weaknesses ng bawat zodiac sign. So this is just a general info naman. So tingnan natin. It's for your sun, moon, and your rising sign. And kung di nyo alam yung sun, moon, rising sign nyo, we will be placing a link sa dulo po ng video na to para sa inyo. Ayan. And don't forget to please click subscribe kung bago po kayo. And like the video and do share it as well. And by the way guys, we also have our weekly horoscope. Ayan, catch us sa weekly horoscope natin. Kasama ko po itong mabait na to. So, natin patagalin. Pag-usapan natin ng very light. So, let's start of course with Aries. So, on the positive side, isa sa mga strength mo talaga is competitive ka. As in, hindi ka magpapatalo. Palaban ka. Andoon na talagang china-challenge mo yung sarili mo to be always the best. Kaso nga lang, yun nga, on the downside, dahil masyado mong kinakalaban din yung mga bagay, masyado mong pinupush yung sarili mo, magkakaroon ka naman insecurities. Kasi nako-compare mo yung sarili mo sa dati mo na nagagawa or sa ibang tao. So, that's the area na pwede mong piliin na palakasin or palaguin. So, next natin is si Taurus. Generally, ang Taurus, sinasabi daw, is loyal. Andoon na talagang pag sinabi nilang yung pex man, mamatay man, papanindigan nila. Kaso nga lang, on the downside, ang titigas ng ulo. Ang isang hirap kausapin. Minsan makinig. So, try to work on it, di ba, Taurus? Yeah, next natin si Gemini. Now, Gemini, one of the strengths si Gemini in general is napaka-versatile nila. Ang bilis maalam sila, ang bilis sila matuto, kaya nilang mag-adapt doon sa mga pagbabago. Kaso nga lang, isa sa mga downfall nila talaga, kasi ang pasensya. Andiyan na mainipin. Andiyan na yun ang problema nila. So, learn paano mo naman pahabain yung pasensya mo. Ha, Gemini? So, next natin is si Cancer. So, Cancer, very passionate sila. Kapag may sa mga ginagawa nila, talagang dedicated sila. So, kunyari may binigay ka na task, gagawin nila yan hanggat matapos. Pipilitin nilang sigurado na matatapos ito at magbibigay nila yung best nila. Problema lang, ang downside naman nila, hindi naman sila nakikipag-communicate ng maayos. Hindi nila maisabi kung nilaramdaman nila na pagpagod na sila, na kung hindi sila okay. Try mo din minsan magsalita to, Cancer kasi importante yun, ha? So next natin is si Leo. Well, Leo is a very confident person. Ayan, confident sign siya. Andiyan na talagang kaya niyang humarap. Kahit sino pa yan, may posisyon pa yan, or madaming alam, haharap yan, kaya niya, kasi kilala niya sa sarili niya. Kaso nga lang, medyo dominating sila. Andiyan na parang kailangan yung attention nasa kanila. So, learn mo din Leo, paano ipasa yung attention sa iba. Okay? So, next natin is si Virgo, di ba, Mika? So, si Virgo kasi, one of the good things about Virgo is perfectionist siya, which is maganda. Kasi, ibig sabihin nun, ayaw niya magbigay ng second best. Ayaw niya na putyo-putyo lang yung ibibigay niya o yung mapaproduce niya. Kaso nga lang, dahil sobrang nga silang perfectionist, ando naman na sobrang critical sila sa downside, critical sa sarili nila. Masyado nilang pinapansin yung pinakamaliit na detalye tungkol sa sarili nila. O may sa ibang tao. Kaya siguro, andoon na napagkakawalan kayo overthinker kasi nga napapansin yung pinakamaliliit na bagay.
huwag naman ganun. Try to have a little leeway. Para andoon na happy-happy tayo, di ba? So, next natin si Libra. So, on the good side, napaka-empathetic nila. Kaya nilang intindihin yung mga sitwasyon, pinanggagalingan, pinagbuhugutan ng iba. Kumbaga, open yung mind nila. Intindihin yung mga nangyayari. Kaso nga lang, ang tagal nyong magdesisyon naman. Bakit gano'n? Napaka-indecisive nyo. Andoon na sobrang lahat kinoconsider nyo, sobrang lahat kailangan tinitignan nyo. Andoon na lang, minsan nangingi pa kayo ng opinion kung kanino. It takes you days para mag-decide para sa isang bagay na dapat sandali lang. So yun yung sa mga kailangang aralin mo. How to have critical decision making. Of course, kasunod nito si Scorpio. Scorpio, so one of your strengths is intense. Talagang, kumbaga, mararamdaman namin yung energy mo na kapag kaya mo kaming kapag sinabi mo isang bagay sa amin, sa isang paniniwala mo o isang ginagawa mo, kaya mong ipasa sa amin yung apoy na yun, kaya mong ipasa sa amin yung passion mo. Talagang mararamdaman namin yung intensity nung ginagawa mo. Unfortunately, ayun lang, medyo secretive ka din ayaw mo nagkukwento, sinasarili mo yung mga bagay. Minsan kaya minsan hindi ka maintindihan ng iba kasi nga, anday mo tinatago. Siguro part na yun kasi takot kang ma-betray. Yun yung pinakamasakit na pwedeng gawin kasi sa'yo So, good side naman nun, mayroon yun para pwede mong hanapin kung paano maging better yung sarili mo naman. Of course, we have Sagittarius. So, Sagittarius, you're very spontaneous as a good side. As in, talagang, siguro, kasi nga, house of travel din. Ayan. Andiyan na talagang makatiyang yung paa at you love to explore. And andoon na talagang you would try anything once. Kaso nga lang, ayun, minsan lutang. Yung downside mo, medyo lutang. Kasi nga, ang dami mo rin iniisip, ang dami mong kinoconsider, ang dami mong gusto maganap, ang dami mong gusto mapuntahan or ma-achieve. Kailangan mo din na, siguro, take it slowly. Huwag mong masyado i-force yung sarili mo. Of course, we have Capricorn. So, one of the good things about you, Capricorn, is goal-oriented ka. Alam mo yung gusto mo, alam mo yung target mo, and you are focused on it. Talaga namang yun yung tatargetin mo, talagang kailangan makuha mo yun. Gagawa ka ng mga magandang paraan. You will plan ahead of time para ma-fulfill mo yung dinidesire mo. Kaso nga lang, yun nga lang, pag nasaktan ka, good luck kung mapapatawad mo pa sila. Good luck kung kaya mong pakawalan yung kumbaga pag na-capture nila yung inis mo, ay, good luck talaga kung mapatawad mo pa itong mga to. Of course, we have Aquarius. So, on the good side, Aquarius, ayan, philosophical. Talagang ginagamit isip mo. You're looking, parang nag-chess ka. Tinitignan mo yung mga bagay mula sa lahat ng angulo, 5 steps ahead. Alam mo yung mga gagawin mo, meron kang plans at backup plans pa. Kaso nga lang, emotionally detached ka naman. Minsan pag anong tipong hindi mo kaya mag-connect sa ibang tao in terms of your emotions. So, learn how to also connect with people on an emotional level. Hindi lang yung based on sa kaalaman. And last but not the least, ayun, si Pisces. So, one of the good things about Pisces, masarap yung kasama. Whimsical kayo. Andoon na maramdaman mo yung warmth and welcoming na ugali ng isang Pisces. Na talaga namang ipaparamdam nila how important you are. Kaso nga lang, dahil doon, naging oversensitive naman kayo. Sa maliliit na bagay, mabilis kayo madala. Sa maliliit na bagay, masyado kayo naapektuhan. Learn to control your emotions. Kasi your emotions is both your gift and your curse. So again, those are just general information about the strengths and weaknesses ng bawat zodiac sign based on your sun, moon, and your rising sign. So, if you're new, please do click the subscribe button, notification, and give this video a like para kay Mikay. And I'll see you in our next video.
Thank you!